paano ba, sir, mame-maintain ng isang negosyante ang positibong imahe or yung good image sa kabila ng mga negative Yan. feedback? Importante ang image. Lalo po ngayon, singit ko lang po, lalo ngayon magko-comment sa Facebook pa. Yes, oo. Kaya parang... check muna. Pag mayroong comment, check mo muna ang profile. Yeah. Minsan may Ayun. dami. Yan, Minsan, oo. wala namang worth. Oo. Wala namang value Walang ng kwenta. boses. Huwag natin bigyan ng pansin. Entertain. Gusto lang niya talagang siraan yung Yes. May mga ganon. How importante ang image branding. Importante actually. That's marketing, no? Kung paano mo ginagawa. I always suggest, no, to make sure na maganda ang image branding mo, mag-aral ka ng kung paano mo siya gagawin. Hindi pwedeng magaling ka lang sa marketing tas hindi na maayos ang executions mo. Ayun na, magandang gabi mga partners. Ayun. Ayun, na-miss ko ang studio At welcome muna kayo dito sa business natin to. At syempre, nakikinig na live po tayo dito sa UNTV Radyo La Verdad. Ayun. At syempre, ngayong gabi kasama ko si Partner Chris at Partner Manuel na nasa studio. Ayun. Magandang gabi sa inyong dalawa, mga partner. Ayun, magandang gabi ka-partner Randy. Although wala ka dito sa atin sa studio, ayun, feeling namin nandito ka rin. Oo, And, pinag-uusapan natin siya. Yes. Kasi siya yung wala. Wala ka. Kapag sino yung wala. Hindi na namin i-open sa'yo kung ano pinag-usapan namin. Yes. Ay, narinig ko kayo. Narinig ba? Sige. Anyway, babati muna ako, no, ka-partner Manuel, ka-partner Randy, sa ating mga regular viewers sa Facebook Live. Yun. Ayan, marami natin mga taga-subaybay na every Tuesday kasama natin na tumatalakay or habang nagtatalakay tayo ng ating usapin pagdating sa pagnenegosyo, nandyan sila. Ayun, magandang gabi po sa inyong lahat. Tumatalakay at habang tumatalak naman po At kami. tumatalak kami. Correct ka dyan, ka-partner Manuel. So magandang gabi ka-partner Chris, ka-partner Randy, at of course, nandito po kami para kaaliwan ninyo at matuto. Sabi ko nga ka-partner Chris, ka-partner na Randy, nakakapatalino ang programa ito kasi hindi lang tungkol sa batas pag-uusapan, pati tax, pati pagninegosyo ay matututuhan nyo sa programa ito. Kaya walang dull moment po pag nasa business natin to tayo. At kami po ay live on YouTube, sa UNTV News and Rescue. Puntahan niyo po yan. Sa Facebook naman ay sa UNTV Radyo La Verdad at sa business natin to on air, ka-partner Chris at ka-partner Randy. Oo. Paalaala muna tayo, no, pagdating sa ating pagbubuhis. Yan. Ito yung paulit-ulit natin. Ito ay eye-opener or reminder sa ating mga taxpayer po na sumusubaybay dito sa ating programa. Ayan, every Tuesday and Thursday, sabi ko nga, paalaala muna sa ating mga kapartner na mga nagpa-file ng ating mga tax obligations. So, July 31, ngayon po yun, nagmamadali na ba? Kapartner Randy, tapos ka na ba ng ating extension? Actually, partner, may 1 million pa akong hinahanap. Ayun. Abonohan mo na. Malaki-laki. Ako, 128,000 hinahanap ko 1 week. Sabi ko, abonohan na namin, pero malaki Pero nakita namin, yun pala, ang nangyari, yung calculator niya, hindi siya calculator ang ginamit. Abacus. Wow. May gumagamit pa pala niyan. Oo, nakailang nakailang export kami nung data. So, tama yung data na naipasok namin. Hindi lang kami magtugma dun kay client na figure. Yun AI pala. na ngayon, Ma'am AI Chris. na. Ayun. So anyway, yung deadline po natin, July 31, as per RMO 75-2025, yung extension ng filing ng ating VAT 2550Q second quarter, 2551Q para sa mga percentage taxpayer, and yung ating expanded withholding tax. Ayan. So nakapaloob po yan dun sa ating RMO 75-2025. Next deadline is August 1, tomorrow. Ito ho yung submission ng consolidated return of all transactions based on reconciled data of stockbrokers,
period July 16 to 31, 2025. Next is engagement letters and renewals of subsequent agreements for financial audit by independent CPAs. So fiscal year beginning October 1, 2025. Next, August 5. Nako. Submission and summary report of certification issued by the President of the National Home Mortgage Finance Corporation or yung tinatawag nating NHMFC, month of July 2025. Then, e-filing ho and e-payment ng ating BIR Form 2000. Ito yung documentary stamp for the month of July. So, 5 days after the calendar month ho yung deadline niyaan. BIR Form 2000 OT or yung documentary stamp tax declaration return for one-time transactions also for the month of July. Ayun, ka-partner Randy, may dagdag Ayun. pa ba? Nandito pa, syempre. Oo. Sige. At sige, umpisahan na natin agad. So, pagbabalik natin ng programa natin, ang topic natin ay yung tungkol sa importansya ng client feedback sa Yun. paglago ng negosyo. So, huwag kayong aalis mga partner. Magbabalik muna ang inyong kasangga sa negosyo, ang Business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Mga kasangbahay, mas masaya ang umaga kapag kasama namin kayo dito sa Good Morning Kuya. Hindi lamang may init na balita at entertainment features ang aming maibabahagi sa inyo tuwing umaga. Dahil kabilang na dyan ang mabubuting gawa at pag-ibig sa kapwa. At syempre, hindi kompleto ang araw kapag hindi ka updated sa aming mga social media pages. Kaya make sure to follow, like, share, and subscribe. Upang mahanap ang aming official Facebook page, itype lamang ang @goodmorningkuya o Good Morning Kuya. I-click ang like at siguraduhin naka-follow na rin kayo. And to subscribe to our YouTube channel, itype lamang ang @Good Morning Kuya and @UNTV News and Rescue. I-click ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 8:30 a.m. Just keep it light and start your day right. Kaya mga kasangbahay, samahan nyo kami lagi dito sa Good Morning, Kuya! Feeling overwhelmed? Heart full of joy? Or just need a moment to breathe? Whatever you're feeling, let the music embrace you. Soulful Melodies is back with Volume 3. 7 beautifully crafted songs to match your every emotion. Soulful Melodies Volume 3 is now available in all your favorite digital streaming platforms. Hindi matutumbasan na kagalakan. Naramdaman ng mga benepisyaryo ng programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan dahil sa biyayang kanilang natanggap. Thank you for the organization, sa lahat ng mga production team, and sa lahat ng bumubuo nito dahil tunay na kayo yung mga ginamit ng Panginoon para pagpalain yung mga kababayan natin dito. Marami ang naitulong. Nagpapasalamat kami sa founder ng MCGI dahil umabot dito sa amin ang ganitong gawain. Kasi God is good talaga. Yung mga ganitong events, sobrang thankful ako sa Panginoon kasi may pagpapala pa, may gamot pa, may mga ano pa. Basta masayang masaya ako sa ganito. To God be the glory.
mabubuting gawa at pagtulong sa kapwa. Hatid ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Ito pa rin ang business natin to live. Dito po yan sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Ang UNTV Radio 1350 po yan sa AM Band. Sa YouTube naman ay UNTV News and Rescue at sa Facebook ay UNTV Radyo La Verdad. At kayo po kasama nyo. Ako naman si Manuel Recuenco and hello Kapadre Cres. Ayan, o kaya po mag-comment at mag-message sa ating official Facebook page. Ang ating business natin to on air. Yun. At pwede sila mag-text Kapadre Cres or tumawag sa 0997-824-9408. Naku, mukhang mahabang talakayan ang ating topic ngayon, Kapartner Cres, kasi bukod sa mahabang talakayan, magtatalakan din tayo. Napakahalagang tip or paksa itong pag-uusapan natin, Kapartner Cres, dahil for sure, interesado yung mga kapartner natin or mga listeners, viewers na mga negosyante kung gusto nila mag-event. Yes, oo, Kapartner Manuel, dahil pag-uusapan natin ngayong gabi ang tungkol sa client feedback. Yan, tama ka dyan, Kapartner Cres. Kaya umpisa na po natin ang ating talakayan tungkol dyan sa ating segment na Business on Demand. Business on Demand. Alam mo, Kapartner Cres, ayon sa research na ginawa ng Surveycate na isang research and survey company sa US, 70% pala ng mga kliyente na mayroong positibong feedback sa isang kumpanya ay maaaring maging loyal customers. Kaya naman sa kasalukuyang kompetisyon sa negosyo, mahalaga ang client feedback. Upang mas maunawaan ng isang negosyante ang mga pangailangan ng mga consumer, Kapartner Cres. Ayun. Kaya ngayong gabi, tatalakayin natin kung paano nga ba nakakatulong ang feedback ng kliyente sa paglago ng isang negosyo. Upang ipaliwanag sa atin, yan ang makakasama natin ngayong gabi, ang founder ng Wedding Suppliers Association of the Philippines, Inc. Siya din ang presidente at CEO ng Yuson Group of Companies. Former marketing officer, SMOA ay former assistant manager, Newport World. Uy. Publisher and event venue Philippines Magazine. Walang iba kundi si Mr. TJ Yuson. Sir TJ, Hello, magandang Sir gabi TJ. po. Hello Luzon, Visayas and Mindanao. Pati outer space, may Pati nakita. after Yes. Maabot na tayo. Gusto ko yun. Baka kasi Kapartner Randy nasa Mars ngayon. Pero welcome po sa business natin to at tuwang-tuwa kami ay na naimbitahan namin kayo dito. And I'm so excited also. Thank you for having guys. Yes. Of course, Kapartner Cres ay so bumati na siya. Bakit po kayo nag-block ngayon? Bagay sa inyo eh. Normally po kasi taga sa events. Ayan. Okay. Na naka-block kami. So bakit kaya block? Yun Kasi most of them dapat hindi kami ganun ka-visible sa event. So kahit kami naglalakad-lakad. Kaya most of the people pag nasa events naka-block. Naka-block. So, That's the purpose. May purpose pala. may purpose pala. Ako kasi mahilig ako sa black eh. Oo nga. Madali kasi isuot. Saka kahit na mataba ka, parang papayat kang konti Yes, sa yun black. ang number one. I agree. Tama po, di ba? Alright, simulan agad natin sa mas produktibong katanungan ng mga kaalaman. Bakit mahalaga para sa paglago ng isang negosyo ang client feedback, Sir TJ? Of course, definitely, lahat gusto ng validation. Lahat gusto ng proof. No? Isa yun sa mahalaga. Pag meron kang validations from your client, no, importante, dapat lang genuine yung purpose. Kasi sometimes, hinihingi or merong something manipulations, no? Dapat klaro, kailangan actually the client's feedback kailangan very genuine lang, hindi yung masyadong alam mo yun, scripted, masyadong pero importante yun, validations, kasi coming from the client feedback, no,
yun yung results mo na kung ano yung paano mo ginawa yung trabaho mo. Yeah, makakatulong ba yung kailangan kukunan sila ng testimonials and then you publish it on your socials? Yes, actually even the organizations no, asking for the members kung amusta ba ang ginagawa namin, kung nakakatulong ba. Kasi depende din yun ha. Depende din yun sa how you receive things. Kasi sometimes if you ask it, kailangan din you are open. Kasi may mga feedback din na hindi maganda. And that feedback also, kailangan importante how you receive it and how you correct it. Diba? Hindi din pare-parehas ang experience ng kliyente. Let's say, kumain tayo sa isang fast food chain. May magandang feedback, mga 10. Kaya ang kumain out of 100, meron at meron din negative. Kasi sometimes, the energy of the service crew na nandoon, hindi din 100% consistent yon. Hindi din perfect. So, I always ask them na pag may nare-receive kayong negative feedback, correct it, gawa ng strategy kung paano maayos. And of course, you need to accept it na hindi din perfect. So, may mga events din, no, na mga wedding suppliers, meron din mga palpak, meron din hindi smooth flowing. Pero dapat hindi nila i-consider na doon lang. Kasi, out of, kahit ako po, nag-organize ako ng Expo, 100 Expo, hindi naman lahat positive. May mga negative. Kasi may mga area na hindi maganda, may weather na hindi okay, hindi acceptable sa mismong area. Iba-iba. So, you need to talaga growing mindset dapat. Ayun, oo. Sir TJ, paano natin ma-identify kung ang isang feedback ay constructive and destructive feedback? Ayan, yun ang pinaka-importante. Kaya that's why, dapat ang tanong muna, you ask ba dyan, anong purpose? Or, kasi minsan nga, as I mentioned, meron mga manipulate and you are open, no? What is the purpose why you're asking a feedback? Kasi, humihingi ka ba ng feedback minsan sa negative or pangit? How you correct it? So, kailangan pakinggan mo lang. But as long as actually is talagang makikita mo yung results, kailangan you are open. You are open to understand kung anong meron. Ma'am, siguro ang difference talaga niyan is like how you receive things, no? Kasi kung hihingi ka ng feedback, dapat ikaw mismo ready ka. Kailangan i-acknowledge mo na pag humingi ka, wag mo din i-expect agad na positive yun. Sana lahat din ng mga companies open kapag feedback kahit medyo alam mong hindi na siya okay. Ang things na kailangan siguro natin dyan i-adapt after you're asking, what's your action plan? Okay. Importante yon. At yung pagkuha mo ba, nyo ba ng mga feedback nito, ito ba'y kailangan ilapit nyo sa kanila o you let them nasabihin sa inyo, ito ang feedback namin? Sometimes we ask. Yeah. Kasi importante yon. We ask kasi minsan baka gawa na lang kami ng gawa na hindi na aligned. Kasi ang dami nila madami silang gustong i-achieve at saka sometimes ang taas ng expectation. Yun nga. Lalo kung medyo malaki din budget nila. Diba? Diba? Tapos ang dami mo nang nagawa, you extend na your hands. Ang suggestion ko dyan, dapat uusap kayo, aligned ba yung goals nyo? Clear ba kung ano yung expectations? Kasi importante yun. Baka mamaya, pagod na pagod ka na as ikaw yung businessman, tapos yung kliyente mo, parang hindi pa satisfied. Baka may hinahanap pa. Exactly. At minsan naman may pagkakataon, parang halimbawa lang may isang pinag-uusapan na gagawin ka para sa yung kliyente, nag-expect siya ng sobra, hanggang dun lang naman talaga ang budget importante niya. Paano yun? May contract dapat. Ayan. And dapat talagang may contract, may meetings, may alignment of goals, may setting expectation. Kasi importante yon. And importante actually, after the event, may kamustahan din, may post-meeting din. Actually, hindi na siya nagagawa ng mga, hindi lahat ng mga wedding suppliers, pero sana I always ask after the event, kailangan mong tanungin.
ma'am, any feedback, we're open kasi how can we, kasi ang importante nun yung mag-grow ka pa. Every event actually it's a learning curve. Hindi lahat perfect. Paano nyo tinutugunan o payo nyo rin sa mga kumpanya na may negosyo, paano dapat tugunan yung bad feedback? Kasi minsan nakakasakit talaga. Yes. Ang katotohanan. Oo, pero as I mentioned, ano ba ang agenda mo? Why you're asking? And you're asking lang because you alam mong nakaging okay ang event. Bakit kung alam mong negative, bakit hindi mo tanungin din? And again, maging ready ka sa criticism kasi ano ba ang goal mo? Ang goal mo is para mag-grow, mag-improve. Yes. Diba? Even kami, we started, hindi naman taga-perfect, hindi naman maayos. Even ang structures until now, marami pa rin nagki-questions, hindi nila alam kung ano yung process. Diba? Hindi nila alam kung paano step by step. And normally, mas maraming nagre-reklamo sa mga ayaw makinig. Ayun. Diba? At walang alam. Yeah. Mas maraming nagre-reklamo nun. Kaya I always ask, teka lang, bago mo ka maging reactive from that actually comments or suggestions, kasi minsan may mga unrelevant at hindi na kailangan entertain. Wasting of time, you need to save your energy. Oh, sayang. Diba? Kasi, hindi nagmamatter, hayaan mo na. Okay. Pwede mong replyan, I acknowledge your concern. Okay. And that's it. Pero kung alam mo ayaw tumigil, kasi may mga na-encounter kami, nagka-problema ang supplier, sinagot na namin, inayos na namin, yung client mismo ayaw pa rin tumigil. Paano yun? Sabi, nag-ask ng refund sa isang supplier. Yung supplier, kinausap ko na nag-refund na. Okay. Ang sagot ng client, hindi nag-sorry. Wow, Subjective na yun. Kailangan pa ba yun? Alright, tama, subjective na. So, depende na how you... Hindi ko na-entertain. Kasi parang, meron din nag-complain, parang nag-file pa ng case, 2018 pa. Tapos until now, nanggugulo pa rin, 2025 na. So, ginanon ko na yung kliyente. Ma'am, di ka maka-move on? 2018 pa yung wedding mo. 2025 na. Luging-lugi. What is the real purpose pa? Kasi you need to check also the malicious act. Kasi kawawa naman ang mga negosyante. Yeah. At lahat ng yung may contract kayo. Actually, sabihin na natin, hindi lahat, Ayan, sir. okay. Hindi lahat. Pero, kailangan nating ma-identify, baka malicious act, maraming maninirang tao. Tama, pwede. Diba? Maraming, kaya, i-check nyo, aralin, and tingnan nyo kung relevant pa ba. Importante is, you know how pa rin to listen? Yes. You have call to actions. And importante kung ano ba ang purpose? Nakikita mo na kasi yun eh. Yes. Anong pang agenda? Yes. Tama? Ayun. Yes, Mas Kapartner Crest. Yes, Parang may off mic ba si Kapartner Crest? Hindi ba? Okay, go ahead. Okay lang. Sige Oo. po. Paano ba, sir, mame-maintain ng isang negosyante ang positibong imahe or yung good image sa kabila ng mga negative Yan. feedback? Importante ang image. Lalo po ngayon, singit ko lang po, lalo ngayon magko-comment sa Facebook pa. Yes, oo. Kaya parang... nag-check muna. Pag mayroong comment, check mo muna ang profile. Yeah. Minsan may Ayun. dami. Yan. Minsan, Oo. wala namang worth. Oo. Wala namang value Walang yung kwenta. boses. Huwag natin bigyan ng pansin. Entertain. Gusto lang niya talagang siraan yung Yes. May mga ganon. How importante ang image branding. Importante actually. That's marketing, no? Kung paano mo ginagawa. I always suggest, no, to make sure na maganda ang image branding mo, mag-aral ka ng kung paano mo siya gagawin. Hindi pwedeng magaling ka lang sa marketing tas hindi na maayos ang executions mo. Meron din executions mo hindi magaling sa marketing. Image branding, napaka-importante kung paano mo dadalhin yung sample. Logo pa lang. Yes. The logo itself pa lang speaks pa na dapat sa produkto mo. Baka mamaya yung logo mo, anong produkto niya? Hindi na iintindihan agad ng tao. And that's May logo nga, akala ko yung parang yung ginagamit ng mga pagod sa trabaho, yung parang mentol, pero yung produkto nila ay parang iba. Yun. Importante ang image branding, importante ang mga marketing. Part yan ng marketing eh. So, kung halimbawa logo, gusto mong image branding, paggawa ka sa professional na gumagawa ng logo. You need to correct also, you need to present it well kasi you're doing business. Example, a-attend ka ng meeting, you need to, dapat presented ka. Kasi, paano magtitiwala ang kliyente sa'yo? And that's part of image branding. That's part of actually how you can present yourself.
madaming dapat i-consider para to make sure na maganda ang image mo. Not really online, offline, no? And sa lahat ng klase, even your structures and process dapat malinis. Merong mga iba naninira talaga na siguro sa competitor siya or baka gusto lang nila na kino-compare yung company nila sa isang company. Kapag gano'n na ang medyo na nare-receive mo na komento, paano kayo magre-react as a businessman? Okay, number one, hindi mo taga pwedeng i-compare ang isang produkto sa ibang produkto. Kasi parang tao yan eh. Gusto mo ba i-compare ka sa ibang tao? Each product, it's also a unique. Hindi yan magkaparehas. Meron niyang strength and meron niyang weaknesses. So even the event organizers, pag sinabing, ay mas magaling si ganito, that's wrong actually. Yun. Hindi mo pwede siyang i-compare. Kasi malicious yung comparing. May kanta nga nothing compares. Ay, may ganun ba? Ano din yan? Actually, slogan. Ng isang company. Galing, nothing ha? compares. Buti di nagdemanda yung may-ari ng song. Pero ganun pa man, sir. Eto, nababanggit mo na yung sa branding, paano ka paano ka mag-react sa mga bad feedback. Ito, maganda ng ginagawa ito to improve yung mga produkto at services ng inyong company. Ano pa may dadagdag niyo doon na kumbaga vital na dapat magawa ng negosyo? Okay, siguro ang pinaka-importanting gawin or isipin nila is yung sustainability. Importante siguro kung minsan kasi the world is changing, no? Yung mga dating mga kasabihan hindi na siya applicable ngayon. So, what really my point is, kailangan mo siyang aralin. Baka mismo yung, ano na yung mali. Kailangan mong mag-SWOT analysis ka lagi. Ano yung strength, ano yung weaknesses, ano opportunities, ano yung threat. Hindi lang actually sa business mo, ikaw mismo as nag-handle, as may-ari. Yeah. Ano lang something kailangan i-improve. Importante yon sir, para to make sure talagang easy ang negosyo. Sir, hindi ganun kadali. Right? Madaming kailangan i-consider. And that actually, bago i-consider mo yung produkto, i-consider mo muna siguro yung sarili mo. Yun nga. Pag nabago mo raw ang sarili mo, okay, natalo mo ang sarili mo, yes, talo mo na yung lahat. You can slay muna yourself. Kasi sometimes madami po, ako po isa po din akong mentor sa Go Negosyo. No? Okay. So, mentor ako sa Go Negosyo. Ganun din si Sir Randy, di ba? Si Sir Randy, oo. Kasama din siya. Marami pong nag-i-inquire. I always ask them na you start small. Yeah. Kasi minsan ang ganda ng vision agad. May nag-inquire sa akin, sir, gusto ko available sa mall. Teka lang. Ikaw ba mismo, you have an experience. Kasi you need to, yung circle mo ba is ganun din ang, kailangan talaga lahat eh. So, aralin mo muna. After mong aralin, kumonek ka sa mga taong nandun din ang klase ng trabaho. Yes. Kasi hanggang hindi ka na-expose sa tamang lugar, sa tamang tao, sa tamang activities, walang mangyayari. Okay. Ayun. Partner Chris, go ahead. Sir TJ, what if ang employees mo naman ang may bad feedback sa negosyo? How do you handle that? Ay, hindi po nawawala yon. No, walang perfect din na leader. Pero the leader also you need to manage also your leadership skills. Ako ma'am, dami ko na na-experience dyan. Nawalan ako ng mga tao. Kasi hindi din perfect yung leader. Ang leadership ma'am, inaaral ini-experience din. You need to identify din kung ano yun na yung mali. Minsan, kailangan mong paano kayo mag-mind setting, paano kayo mag-alignment ng goals ng kasama mo sa trabaho. And kailangan profile fitting po ito. Ibig sabihin, fit ba siya sa binibigay mong trabaho? Kasi baka mamaya, bigay ka ng trabaho, hindi niya yun yung gusto eh. May mga tao na hindi open-minded, hindi gusto niya, eto lang ang gagawin ko. May mga tao naman na growing yung mindset. They have passion to learn. So may mga ganon. May mga leaders na passion to teach. May mga leader naman, bahala ka na dyan. Gawin mo na to. Diba? Iba-iba. Boss mo ako. Dapat mag-match. Dapat mag-fit kayo. And yun pa naman ang pinakamahirap sa negosyo. Manpower and even the cash flow or paano maningil.
Okay. So, isa yun sa mga kailangan nyong i-consider. I always ask them, as wedding suppliers, dami nagsusulputan na wedding suppliers kasi may experience. Hindi naman nag-aral. Wala naman sila din. Bakit nagkakameron ng problem? Dahil hindi nila din, wala silang experience kung paano yung accounting, paano yung HR, paano yung operations, paano yung marketing. Nagtrabaho lang. So, you need to consider vital also departments or knowledge dun sa ginagawa mong negosyo. Kasi, for example, makeup artist ka, hindi basta marunong ka mag-makeup, ha? How you present, kasi negosyante ka eh. So, gagawa ka ng logo, yung calling cards, paano mo ipipresent sa sarili mo, pagpasok mo ba, nag-greet kang good morning, yung mga ganon. Paano yung customer service mo? Yes. Then, after you na-receive mo yung payment, meron ka bang kontrata, meron ka bang acknowledgement receipt, may resibo ka ba, or kailangan alam nila, dapat lahat ng mga negosyante may structure, may process, but according kung paano nag-works for you. Yeah. Pero paano yung may negative comment yung employee mo mismo? So, paano ka makikipag-deal sa ganun? Paano mo siya i-correct or tuturuan in a very positive na paraan? Okay. Bago pumasok, dapat nag-alignment kayo ng goals. Kailangan nag-set kayo ng kung ano yung dapat yung trabaho and all, at dapat na profile fitting mo siya kung fit ba siya doon. Pag meron siyang hindi nakapag-perform, kakausapin mo siya. This is our goal and this is your performance. How can we improve? Paano kita matutulungan to achieve this goal? So, kailangan it's a process also. First week, second week, third week, fourth week, or second month, anong ginagawa ng leader? Baka mamaya expect ka ng expect. Eh hindi nga siya fit or hindi match or wala tayong ginagawang solusyon. Kailangan every challenges, every problems, meron tayong solusyon na ginagawa. That's right. Ayun. Napakarami nating natutunan, Kapartner Manuel. Para maganda na magtayo ng kumpanya. After. Ang ganda ng discussion natin. Sir TJ, meron po ba kayong gustong i-promote or events? Or saan ba invite mo kayo naman kami pwede dyan. makontak? Yes. Of course, we would like to highlight lang the Wedding Suppliers Association of the Philippines. We are the biggest and largest wedding organizations in the country. We are purpose-driven and we are worldwide. Worldwide na po dahil may mga Filipino wedding suppliers na po tayo from London. Wow. Yes, from Korea, from Japan, from Australia. Baka proud mga Pilipino lahat Yes po, yung organize. member. Opo. Nice. Tapos, we're creating na rin Wedding Expo actually sa iba't ibang lugar. Meron po kaming upcoming awards night on January 28, 2026. Nauuso po ang paid awards. We want to protect our industry. Nag-create po kami ng sariling platform. It's a global, sustainable platform for Filipino wedding suppliers na meron kaming awards night. Wow. So, sa Results World Manila, sa Newport World Results mangyayari. Kailan po ito? January 28, 2026. Abangan natin yan, Kapartner next year Manuel. pa. Malayo-layo pa. Pero 1,710 po kasi yung kailangan namin punuin. And pala ganun ka-advance. kailangan po. At next, after po the 2026-2027, nakabook na po kami sa PICC, 3,500. Wow. So, ganun po siya kalaki. So, ano po itong wedding expo ba yun? O iba May wedding expo din po Ayan, kami on August 29 to 31 sa Alta di Tagaytay Hotel. Okay. Oo. Of course, nandoon lahat ng mga Filipino wedding suppliers based in Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, and some of them are from Manila. So, makikita nyo po may mga fashion show po kaming gagawin. Lahat mo ng exhibitors nandoon. Meron din po tayong mga performers na magpe-perform yung mga para makita na nila ang actual. Meron din tayong mga seminars na gagawin para mag-guide lahat ng mga suntuwed couples. Good luck, Sir TJ. Last one na bago namin putulin. May blood donation. Meron kami blood donation drive. Tama. May blood donation drive kasi po we support also the community. Meron kaming August 25 po na blood donation drive dyan sa Mandawi Foam Building sa Mandaluyong. Mandaluyong. Kailan po? Malapit lang. Malapit lang. Kailan po ito, sir? August 25 po ng 10 a.m. to 5 p.m. Yun. Hindi ka lang nagninegosyo, tumutulong ka pa. Kasi pag mag-buy blood donation na Kapartner Crest, talagang pagtulong na yun sa kapwa na makatulong ka, makadugtong ka ng buhay. Sa Malaking bagay yun, Kapartner Manuel. Yes. Ang dugo ay buhay. Yan ang ating
pong nakasama ngayon, parang gusto pa natin sundan. Kaya lang, may isa pa tayong guest siguro. Baka makapag-part to si Mr. TJ Yuson, ang founder ng Wedding Suppliers Association of the Philippines and President and CEO ng Yuson Group and Companies. Maraming salamat. Huwag po kang aalis kasi ka-Partner Chris. Mamaya, pag-uusapan naman na ang stock investments. Aba, napakagandang topic yan. Kasama natin dyan si ka-Partner Randy at ka-Partner Chris. At syempre, magbabalik po ang programang Business Natin To. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Feeling overwhelmed? Heart full of joy? Or just need a moment to breathe? Whatever you're feeling, let the music embrace you. Soulful Melodies is back with Volume 3. 7 beautifully crafted songs to match your every emotion. Soulful Melodies Volume 3 is now available in all your favorite digital streaming platforms. Palagi kong ibinibilin sa aking mga anak na wag makikipag-usap sa mga taong hindi nila kilala. Pero bakit sa social media, pumapayag tayong makipag-usap sa mga taong pareho ninyong hindi kilala? Kapag sa social media lang, walang banta? O mas malala pa? Ituro natin sa ating mga anak ang tamang paggamit ng teknolohiya. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Narito ang mahalagang paalala upang maiwasan ang cyberbullying at maging responsableng netizen. Ang masamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Kaya kasangbahay, piliin ang iyong mga kaibigan. Huwag basta-basta mag-a-add, mag-follow o mag-a-accept ng friends sa social media. Ito ay isang paalala mula sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Mga kasangbahay, mas masaya ang umaga kapag kasama namin kayo dito sa Good Morning Kuya. Hindi lamang may init na balita at entertainment features ang aming maibabahagi sa inyo tuwing umaga. Dahil kabilang na dyan ang mabubuting gawa at pag-ibig sa kapwa. At syempre, hindi kompleto ang araw kapag hindi ka updated sa aming mga social media pages. Kaya make sure to follow, like, share, and subscribe. Upang mahanap ang aming official Facebook page, itype lamang ang @goodmorningkuya o Good Morning Kuya. I-click ang like at siguraduhin naka-follow na rin kayo. And to subscribe to our YouTube channel, itype lamang ang @goodmorningkuya and @UNTV News and Rescue. I-click ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 8:30 a.m. Just keep it light and start your day right. Kaya mga kasangbahay, samahan nyo kami lagi dito sa Good Morning Kuya! Oh, may tumatawag. Sagutin mo, ma. Akin na ang cellphone. Sino siya? Anak natin? Ay, sandali ha, basahin ko. Miss call lang galing kay Kumari. Di na tayo naalala ng ating mga anak. Ganun nga siguro kapag matanda na, nakakalimutan na. Alalahanin natin ang ating mga magulang sa panahon ng kanilang katandaan. Sa kanilang nalalabing buhay, atin silang paligayahin, arugain, mahalin. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Mga kababayang nangangailangan ng tulong, dininig
ng Diyos ang kanilang mga daing sa pamamagitan ng mga biyayang kanilang natanggap mula sa programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan. Nakakulong po kami, bawal po kami ilabas-labas pag hindi kinakailangan. Pero katulad po nitong programa nyo, talagang malaking tulong po sa amin ito. Lalo na po sa mga walang pambili ng gamot, talagang sobrang tuwa po namin. Malaking tulong po kayo. Maraming salamat. Ako, masayang-masaya po dahil sa katulad ko po na walang dalaw dito, walang kakayahang magpabili ng gamot, sa mga nararamdaman ko, talagang malaking bagay po ang programa nyo. Maraming salamat po. Salamat po sa Panginoon. Sobrang galing po. Nabigyan po kami ng pansin para matignan po yung bawat kalusugan namin sa amin. Sobrang salamat po kasi binigyan nyo kami ng pansin. Kahit nandito kami, di porkit preso kami, baliwala na lang sa iba o sa inyo. Binigyan nyo po kami ng pansin. Sobrang salamat po. Tunay na kalinga para sa kapwa. Hatid ng UNTV, Radyo La Verdad, 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ayun, nagbabalik po ang business natin to. Ayun. At syempre, live na live po tayo sa UNTV Radyo La Verdad at business natin to on air, Facebook Live. At syempre po, kasama ko pa din ngayon si Partner Quest. Magandang gabi, partner. Yes, ka-partner Randy, alam ko, interesado ka dito sa pangalawang topic natin ngayon. Ito yung Business on Demand segment natin. Oo. Correct. Habang kanina nga, off-air pa lang, nagkikwentuhan na kami ng ating guest, di ba? Ayun. Ayun. Anyway, mga partner, ang pag-uusapan natin ngayong gabi, yung tungkol sa passive income na using stock market. Ito, ko interesado kasi ako dahil may mga stocks din ako na bumili ako dati nung unang panahon din. May nakalatag tayo dyan sa stock market. Ngayon, lang ako ngayon. Titingin-tingin lang ako kung kumikita o hindi. Anyway, ngayong gabi, via Zoom, yung yung guest natin ay isang stock investor, financial educator, and founder ng Stock Silog. I think part 2 na nito ni Mr. Michael Sinoben, tama ba? Sinoben. Paano ba i-pronounce? Sinoben po. Yes. Sinoben. Opo. Yes. Ayun, Sir Mike, magandang gabi po. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa lahat. Sa lahat ng nanonood sa atin, sa Facebook, sa YouTube, online. And maraming salamat sa invitasyon and sobrang natuwa ako dun sa una po ninyong session kanina sa client feedback kasi sakto meron din akong event upcoming. So, ang dami ko natutunan. So, maraming salamat. Ayun. Oo, sir, dumako na tayo sa ating unang tanong. Bilisan na natin. Parang kakapusin na naman tayo sa ating topic ngayong gabi. Sir Michael. Michael ba? Tama ba? Michael, pwede rin po. Michael, oo. Sir, ano po ba yung tinatawag nating passive income? And paano po ba makakatulong ang stock market sa pagkakaroon ng passive income? Siguro para mas maintindihan natin yung passive income, so may dalawang kasing klase tayo ng income, no? Yung active at saka yung passive. So, for example po, isa po akong empleyado. Nagtatrabaho po ako dito lang sa may Quezon City. And syempre yung araw-araw, meron tayong ginagawa na utos sa atin ng mga boss natin. And dahil po doon, nagkakaroon ako ng sweldo kada kinsenas or katapusan. Ang tawag po natin doon active income po yun kasi actively may ginagawa tayo para meron tayong sweldo, may kikitain tayo after pagkatapos po ng ginagawa natin. Now, sa passive income, ito yung tinatawag natin na yung pera mo mismo, siya yung kumikilos, siya yung actively na gumagana para kumita tayo in the future. No? Ito yung parang sinasabi natin na pinapatulog natin yung pera natin and then kumikita tayo. So just imagine, nasa Boracay ka o kaya nasa bakasyon ka lang tapos may
may pumapasok ng pera. Yun yung passive income. And dito sa stock market, pwede rin siyang magamit. Ayun. Sir, paano ba yung passive income para mag-invest sa stock market? Paano natin yung stock market maging passive income natin? Ang ganda po ng tanong na yan. So, meron po kasing dalawang paraan para ka pwedeng kumita sa stock market. Yung una is yung tinatawag natin price appreciation. Babalikan ko yung analogy ko kanina. Yung price appreciation, yun yung active na part. So, bibili ka ng stock. Tapos, kapag tumaas yung presyo nito sa kalaunan, ibebenta mo na siya. So, active mo siyang ginagawa. Yung mapagbebenta mo nun, yung profit mo, yun yung makukuha mong kita. Sa stock market also, pwede tayo kasi dito yung tinatawag nating dividendo. Bilang shareholder, kasi pag bumili ka ng shares ng stock ng company, binibigyan ka nila ng reward dahil meron kang hawak, dahil isa kang investor nila. And yung nakukuha mong dividendo, yun yung nagbibigay ng passive income. So, parang bibilin mo lang siya isang beses, hindi mo muna siya ibebenta, hayaan mo lang, and then every time na nag-declare ng dividendo yung isang kumpanya na nabilhan mo, then yun yung may ibabalik sa'yo bilang dividendo. Alam mo, natutuwa ako dyan, sir. Dahil every year ako, mismo as one of the stock investor din sa ibang company, kumikita ako. Siguro, twice a year, may stock dividendo ko. Kahit maliit lang, it's okay. Yes, so tama po yun. Hindi naman kayo na kailangan na malakihan agad eh. Pwede magsimula sa maliit. Ayun, Sir Mike, aside sa dividendo, ano po ba ang iba pang benepisyo ng stock market sa pagkakaroon ng pagiging passive income? Okay. So siguro merong tatlo na benefit na naiisip ko right now, no. Una, capital appreciation. Yun yung pagtaas ng presyo na sabi ko kanina. Kasi yung mga binili nating shares ng company sa stocks, lumalaki kasi ang value nito over time, no? So yun yung una. Pangalawa, yung mga dividendo kasi pwede mo siya lang i-reinvest. So parang pinapaikot mo yung nakukuha mong dividendo. So bibili mo ulit siya, pwedeng kaparehas na company or pwedeng iba naman. And then sa akin yung isa sa mga target ko talaga bumuo ng retirement fund. So sa akin, as early as siguro 2015 pa lang po, nagsisimula na ako. No? Nag-build talaga ako ng high dividend portfolio ko para in the long run, kapag let's say mga nasa retirement age na tayo, meron tayong mapagkukunan. No? And swak na swak ito sa dividend investing. Sir Mike, sabi mo nga nagbumubo ka ng dividend fund. Paano ba? Ano ba yung mga dapat ang piliin? May tips ka ba na kunwari katulad ako, isa sa mga bumibili ng stocks. Anong tip mo? Ano bang mga companies ang dapat kong maglagak ng pera? Okay. So, pagdating sa companies na pwede mong magamit para sa dividend investing, number one dito yung mga REITs or yung Real Estate Investment Trust ng mga companies. Sila kasi, ang maganda sa kanila, nagbibigay sila ng dividendo every quarter. So kung nag-isip ka ng ano ba yung mga pwede nating magawang portfolio wherein kumikita ka ng mas madalas, then yung mga REITs, yung REITs na yan, sila yung number one, no? Kumbaga ika nga. May mga iba rin naman na pwede mo mapagpilian katulad ng sa telco, sa utilities, at saka sa mga bangko, mga financial institutions natin. Yan, mataas din sila magbigay ng mga dividends. No? Siguro in terms of tips, ang masasabi ko, dapat invest regularly. Katulad nga nung sabi ko kanina, hindi kailangan one time, big time, pasok agad ng pera and okay na agad yun. No? Mas maigi na magsimula ka doon sa kaya mo lang. Pero dapat consistent. No? Sir, eto ang follow-up question ko dyan. Magkaano ba yung maliit na yan na sinasabi mo? Okay. Ako po kasi nagsimula po ako sa stock market way back 2009 pa.
And yung binibuild kong portfolio sa dividend, nag-start ako medyo kalaunan na, 2015. Ayan. So nagsimula lang ako ng 5,000 pesos. Ayan. Pero sa una lang yun, nung nakasanayan ko na siya, binababa ko siya actually. No? Naging ako, around 2,000 pesos. Pero ginagawa ko siya every month. Kada sweldo ko, meron ako agad automatic nakatabi na agad yon, no, para doon sa stock investment ko. So every month matic kasama siya sa expenses ko. Budget talaga, no? Budget po talaga siya. And then yun, pinambibili ko na siya so that hindi ko na rin masyadong iniisip, kasi minsan yun yung problema natin may pera tayo sa sweldo pero hindi natin na-allocate ng maayos kung saan natin ilalagay. Hanggang sa nakakaligtaan na natin, ay, nakalimutan ko na pala mag-invest. Ayun, oo. Sir Mike, no, may mga particular ba na industriya o sector na mas mabuti para sa passive income sa stocks? Opo, meron. Katulad nga ng nabanggit ko kanina, number 1 dyan, yung mga REITs. Kasi quarterly sila nagbibigay. Kasi sa stock market po kasi, ang nagbibigay yung mga companies ng dividendo on a regular basis. No? Hindi lahat ng companies ay nagbibigay. No? Pero yung mga madalas na nagbibigay is mga normally isang taon. Kada taon nagbibigay sila ng dividends. Ang maganda kasi doon sa REITs is that every quarter, no, kumbaga may schedule sila. So at least para kahit paano sa loob ng isang taon, 4 na beses siya makukuha. So nandoon yung sense of satisfaction na, uy, may nakukuha ako madalas. No? So maliban dun sa REITs, yung mga telecommunication companies natin, no? Yan, madalas din sila nagbibigay, no? Even yung mga utilities sa mga power, sa water, ayan, madalas din talaga sila. And yun nga, yung mga financial institutions natin, no? Yung mga bangko and even yung mga insurance companies na listed sa Philippine stock market, meron din. Ayun. Sir Mike, any tips on long-term strategies para magkaroon ng passive income sa ating stock market? Yun. Siguro tatlo yung mabibigay kong tips sa inyo. Una, yung sabi ko kanina, invest regularly. Dapat consistent po tayo. Kasi let's face it, hindi naman po lahat tayo mayroong milyones agad di ba? Ako bilang empleyado, minsan umaasa lang din ako sa kung ano yung makukuha ko from my sweldo. And ang maganda doon is, yun nga, iba-budget talaga natin, isasama natin siya sa budget natin na kahit maliit lang na halaga, 1,000, 2,000, na kaya lang natin, no? Isama natin siya. Pangalawa, reinvesting the dividends. Kapag meron tayong nakukuha ng mga dividendo, at kaya pa nating bumili, no? Kailangan natin i-reinvest yon para syempre magko-compound yung income natin from the dividends. Ayun. And then pangatlo, ito isa sa pinakamahalaga ito. Be patient. No? Huwag muna tayo masyadong magmadali. Minsan ang resulta sa ganito would normally take several years. No? Bilang passive income kasi normal na maliit lang talaga siya. With the exception of kung malaki yung pera mo, yung capital mo. When I say malaki, let's say mga 10 to 20 million, mga ganon, no? And alam naman natin, a lot of us, wala naman ganong kalaking halaga. So, ayun lang, be patient. Yung mga resulta nito will arrive, no? Hindi niya mawala. Ayun. Sir, baka may ipopromote ka, sir, or page or mga event mo dyan. Maraming salamat. So siguro yun lang, no, iniimbitahan ko kayo, no, na i-follow ako on my social media, Stocksilog. So nasa Facebook po tayo, nasa YouTube, nasa Twitter or X na pala ngayon, nasa TikTok din po ako. So ayun, madalas po ako gumagawa ng mga videos and posts sa larangan ng stock market and general finance. So ayun, gumagawa rin po ako ng mga live sessions. Ayan, so kung makaka-join din kayo, much better po yun. Sige sir, join tayo dyan. Opo. Ayun. Sir, maraming salamat sa pagbisita niyo sa amin.
pag-join namin dito sa program namin. At si Sir Mikael po, isang stock investor, financial educator, and founder ng Stock Silog. Ayun, Partner maraming Chris. salamat Sir Mike, and wag po kayong aalis mga kapartner dahil babalik sa ang programang kasangga nyo sa negosyo, ang ating business natin Business to. natin to. Feeling overwhelmed? Heart full of joy? Or just need a moment to breathe? Whatever you're feeling, let the music embrace you. Soulful Melodies is back with Volume 3. 7 beautifully crafted songs to match your every emotion. Soulful Melodies Volume 3 is now available in all your favorite digital streaming platforms. Oh, may tumatawag. Sagutin mo, ma. Akin na ang cellphone. Sino siya? Anak natin? Ay, sandali ha, basahin ko. Miss call lang galing kay Kumari. Di na tayo naaalala ng ating mga anak. Ganun nga siguro kapag matanda na, nakakalimutan na. Alalahanin natin ang ating mga magulang sa panahon ng kanilang katandaan. Sa kanilang nalalabing buhay, atin silang paligayahin, arugain, mahalin. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ayun, nagbabalik po ang business natin to. Ayun, ang ganda ng talakayan natin mga partner. Teka lang mga partner, gusto ko batiin muna yung mga nanonood sa atin. Sir Alfredo Lumabi, Mike Pondano, Pemay Tabon-Tabon, and Bernadette Balagot. Ayun, nanonood daw sila ngayon today. Ang daming habol. Salamat naman. Ang sarap nung ating talakayan, pero still kulang na kulang pa rin yung ating oras, ka-partner Oo. Manuel. Kaya ka-partner Oo. Chris, mabilisan ng paalam tayo. Pero Yes, maraming salamat sa oo. mga nanonood online, nakinig sa radyo sa 1350. At kami po ay nandito lang sa Radyo La Verdad. Yan po ay araw ng Martes at Thursday alas 7 po ng gabi yan, kasangbahay. Ayun. Paalam Sa na mga tayo. kapartner natin, kung gusto nyo may question or Yes. any topic, gusto kayong i-topic natin dito sa program natin, pwede kayong mag-text or tumawag sa 0997-824-9428. And kasamang Randy, pwede rin sila mag-comment at mag-message sa ating official Facebook page. Ito yung ating business natin to on air. That's At right. asahan nyo pong sasagutin natin yan dito sa ating programa. Yon, at maraming salamat sa pagkakataon ito. Shelo Cotillo ang kasama natin ng ating EP, Aljan Lozano and Ian Macalanda sa technical. At Ma'am Ana rin to, yung ating station manager. At salamat po kay Kuya Daniel Razon and GMJ Eusebio. Alright! So out na tayo mga partner, no? Yes. Sa negosyo, walang imposible. Dahil ang negosyo ay kaya natin to. Dahil Business natin to. Paalam! Magandang gabi! So much. Yes. Salamat na Randy. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio.